Nakamute kayo, Ma'am Reyna. Nakamute kayo. Hello po. Okay na, Yeah. sir? Okay na, okay. Yeah. Daldal ako ng daldal. Wala pala. So, good morning po ulit. So, for now, mag-actual demo po tayo kung paano mag-extract ng file. Mula po doon sa dinownload natin na IPCRF-E2. Wait lang po. Stop sharing. Sir, nakikita ang screen ko. Wala pa, ma'am. Yung mag-share. Sir, lumalabas yung yung screen Okay na ko. po, okay na po. Okay na po screen. Okay. Okay. Hindi ko dito yung screen. Okay, first po, pag na-download na natin yung DepEd Ma'am, wala. IPCRF. Nag-block siya. Wala. Nag-block ang screen. Wait lang po. Sapa, sir. Wait lang. Sir, okay na? Hello po. Okay na po, okay na. Okay. So, hindi ko po kasi maipakita yung from extracting mula sa umpisa kasi hindi nyo makita yung screen ko. So, mag-start po tayo kapag na-open na natin yung IPCRF tool. So, the first step, use right click po tayo. Hindi po tayo magdo-double click. Kagaya po ng sinabi kanina,
extract po muna natin yung files bago tayo mag-open. Kasi kapag in-open po natin yan without extracting the file first, hindi po siya malalagyan ng data. So kapag na-open po natin yung IPSRFE tool, we have to click Enable Editing. Okay. Dapat po nating tandaan na ang pag-uumpisa po nito, yung part 1, ang rater po ang gagawa. So the first step po ay gumawa muna tayo ng template. For us to be able to have a template, ang una po nating i-encodan, ito yung part na to, yung region, division, district, municipality, hanggang doon po sa unicular classification. Kapag po ito ay na-enter natin at sa Region 4A, Batangas Province, then type po natin Calatan. Full name, ang sabi po sa atin, full name po. So, Philippine Elementary School. School type, so tayo po ay rural. School size, mamaya po meron po tayong ipapakita sa slide kung paano natin maka-classify kung anong school size tayo. Kami po, we have 10 teachers, so we are medium. Ito pong curricular classification, may drop-down button dun po, so we will choose kinder to grade 6. Kapag po na-fill up natin tong part na to, we could save it to make save. Magkakaroon po tayo ngayon ng template. Ito po yun para hindi tayo paulit-ulit ng pag-fill up ng same field. Yun lamang. Okay. So, kapag po nakagawa tayo ng template, ang rater po natin for our teachers, if we have our MCs, so sila po yung raters. So, sa amin po, position, master teacher. Data preview, ang sabi kanina ng speaker, pwede po natin i-leave it blank. Pero kapag magpa-finalize na tayo ng part 1, we have to input the date of review, which is February 2020 onwards. Next po, after makagawa tayo ng template, magduduplicate lang po tayo ng copy for each teacher. So kung meron po tayong 10 teacher, magduduplicate lamang po tayo. At the end, dudugtungan lang po natin ang pangalan using the format, last name po, then first name. Next, to be filled up is ito pong part na ito. Encode rate. Hello po, Ma'am Reyna. Yes po. Hindi po nakikita ang inyong pinapakita diyan. Wala po sa screen namin. Yes po, hindi kita. Hindi po, ma'am. May naka-open lang po kayong folder. Ay, teka lang po. Sige, ma'am. Thank you. Ma'am, tsaka po Thank you. mahina po yung speaker. Wait lang. Ulitin po. Wait lang po. Ayan po. Okay na po, sir. Okay na, ma'am. Okay na po. Opo, ma'am. Okay na po. Sasabihin naman ang aking katabi. Okay po. Okay po. So, ulitin ko po. Ang first step po natin, fill up po yung data, yung school's data, and then the raters data. Afterwards,
file and save it. Yung pong na-save nyo, yun na po ang magiging template ng rater. Kapag po may template na, you can duplicate the template and rename it by adding the name of the teacher. Yun pong may-ari na gagamit ng template na yon. So after po nun, na-encode natin itong ating raters data, pwede na po tayong mag-encode ng ating rate list data. Uulitin ko po, ang nag-encode po nito ay ang ating mga raters. Hindi po ang rate list. Okay. So, para po makapagsagot tayo dito sa mga COT, ang first step is to choose ano pong subject yung na-observe sa COT1. Pag po naglagay kayo doon ng subject, automatic po na nagiging white cell yung part ng COT1. As you can see po, ang open dito ay indicators 1 to 7 only. So ito po ang lalagyan natin ng rating from 3 to 7. So let's say po lagyan natin ng marka. Pag 9 po, hindi po siya tatanggapin. Kasi hanggang 7 lang po ang ating maximum rate. Okay. So kapag po may marka na siyang lahat, ilalagay po natin kung anong date na observe si teacher. Okay. And then afterwards, pwede na po tayong mag-lock. Pero hindi tayo makakapag-lock kapag po itong nasa itaas ay walang sagot. Sure. Okay. So, after Hello ma'am, nawala ang sound. Ma'am Reyna. Ma'am Reyna, nawala po ang sound nyo. Sir, okay na? Sir, okay na? Ayun. Okay na ma'am. Hello po. Okay. Kapag po nalagyan natin ng marka, lahat. Okay. Pasensya na po ang pangit po ng signal. Pasensya na po ang pangit po ng signal. 7, 5, 7. Okay, pag po may marka na, pwede na po tayong mag-lock. Kapag nag-lock, nasaan ang complete? Ito pa.
The rater must enter a password. So, bahala na po si rater na tandaan ang password na ilalagay niya. Kasi yung password po na yan, ang gagamitin niya up to COT4. Okay. Kapag po nalock natin yung COT1, pwede na po tayong pumunta sa COT2. Same procedure lang din po. Unahin natin kung anong subject yung itinuro sa COT2. Tapos saka tayo maglagay ng marka. And then the date. And then we can lock na rin po using the same password. Hello ma'am, parang po nawala po ulit ang sound. Ang Reyna, parang nawala po ulit ang sound. Nawala ako doon sa cellphone. Opo, nawala Ng po. signal. Apa. Okay, kapag po natapos tayo sa COT2, pwede na tayong pumunta sa COT3. Lagay po ulit ng marka. Then the date. And then lock. Kagaya po ng sabi ni Ma'am Evelyn kanina, okay lang po na ang COT ni teacher ay 3. Kung magiging unfair po, halimbawa, magiging mataas yung COT ng teacher na 3 yung COT kesa doon sa teacher na 4 ang COT, eh di ang pipiliin lang natin yung 3. Para po hindi naman unfair doon sa teacher, although kahit mas marami siyang COT, tapos mas magiging mababa ang marka niya, kung 3 yung COT ng isang teacher. So next po nating i-fill up ay yung IPCRF numerical ratings, yung QET. Basta po kulay white cells, ito lang po yung ating i-fill up. So for this part, rating must be whole number from 1 to 5. Okay. So kapag po na-fill up na po natin siya, pwede natin ilagay kung sino yung approving authority. So kung ito po ay teacher, so school head po. Then, mostly po naman dito ay may drop-down button. You can choose your answer po. Okay. Kapag po filled up na lahat, pwede na po tayong mag-finalize ng part 1.
So, kagaya ng paalaala, hindi tayo makakapag-finalize unless maglalagay tayo ng ating date of review. Remember po, ang date of review natin ay kailangang February 2020 onwards. So, pwede natin po ilagay halimbawa in March. Okay. Dito po, meron pong reminder na lumalabas for confirmation. So, you have not completed the 4 COT ratings. You only lack 3 COT ratings so far. Are you sure you want to continue finalizing part 1? So, kung 3 lang po talaga yung COT niya, so we choose yes. Then input our password. Okay. So, this time po, isa-save natin yung data. Ito yung pong sinasabi na ipapasa na natin itong file na ito sa teacher na may-ari po. Kung ito po ay kay Maria, ipapasa na po natin sa kanya. Hindi na po niya mapapakailaman or magagalaw or may edit ang anuman na in-input ni Rater. For the part 2, si teacher na po ang magre-rate sa kanyang sarili. Dito po. So, ititik lang po lahat. And then, click finalize. This time po, for part 2, ang magbibigay na po ng password ay si Rati, yung may-ari po ng IPCRF E2. Okay. Kapag po nakita natin na pink na yung ating Excel file, ibig sabihin po, finalize na po siya. So, pwede po natin siyang ma-view dito sa part 1 provision. Ang part 1 po, hindi po natin siya may edit kasi ang encoding po natin dito sa kabila. Part 2, part 3. Part 5. So, after finalizing po our part 2, the rating can now go on para mag-fill up ng kanyang development plans. This part po, pwede siyang mag-edit, pwede pong magdagdag ng cells. So, after po ma-fill up ni teacher, ready na po siya for submission. So let us now go to frequently asked questions on the accomplishment of the IPCRF E2E. Okay, dito po tayo sa frequently asked questions. Okay. As I start using the file, some features seem not working properly. What can I do? So dapat po, ensure natin na ang ginagamit natin MS Office ay 2010 or newer. So kung ang gamit nyo po ay 2008, hindi po gagana yung ibang macros natin doon. So who initiates the accomplishment of the IPCRF? Based from the protocol, dapat po ang magsasagot ng part 1 of the encoding sheet should be the rater.
But given the COVID-19 situation, ito po, binibigyan na po ng chance na ang rating na po mag-initiate ng encoding of his her demographic profile and the COT ratings. The rater consequently ensures that all information are recorded accurately during the RETI Rater Conference. So, pwede na po pala ang ating RETI ang mag-initiate ng accomplishment ng ating EIPCRF. The file is for proficient teachers. Where is the file for highly proficient? Yung pong para sa ating mga master teacher. So, kapag po na-download natin yung template, kapag po pumili kayo ng position doon sa position field, kung pinili niyo po ay master teacher, automatic po na magpapalit ang ating template into highly proficient. Okay, next. The drop-down options for level taught and grade level taught do not appear. What should I do? Hindi po siya mag-a-appear hanggat hindi po kayo mag-start ng filling out the fields for region, division, school information. Particularly po, yung curricular classification. Kasi kailangan niyo pong piliin kung kayo po ba ay sa kindergarten or grades 1 to 6 or senior high school. Then, I am a senior high school teacher. What option shall I choose for subject taught? Select the discipline directly related to the senior high school subject you are teaching. So what will I choose for school size? For the sole purpose of the EIPCRF for school year 2019-2020, the school size parameters will adhere to the existing 2020 Brigada Eskwela implementing guidelines. Pakita ko lang po yung size ng school. The file is for proficient teachers. Where is the file for highly proficient teachers? So, gaya po ng sinabi ko kanina, mag-select po tayo ng position. Kapag nag-select tayo ng master teacher, automatic po magpapalit ang ating template into highly proficient template po. There are restrictions in the employee number. What shall I do? The file currently uploaded in the link has no restrictions in the employee number. So, ibig sabihin po, kapag po ayaw tanggapin yung employee number ninyo, ang nagamit yung file ay downloaded before May 4. So, kailangan nyo pong mag-download ng bago. Which will I choose in level taught, grade level taught, or subject taught? First priority, Lantilla appointment base. Second priority, majority of number of teaching loads. So, halimbawa po guys, elementary, meron po kasi ang appointment ay for kindergarten teacher. O kaya po naman, depende kung ano po yung teaching loads ninyo. I cannot edit parts 1, 2, and 3 sheets. What will I do? These sheets are protected for any editing and their automatic outputs after all fields in the encoding sheet or tab are accomplished and finalized. Only the encoding sheet tab and part 4 sheet are open for editing. Yung atin pong template ay may part na encoding, part 1, part 2, and part 4. Ang editable lamang po doon ay yung part 4 at saka po yung encoding. What if I did not complete all 4 classroom observations? Enter only the ratings available at hand. Leave the entire COT columns with no available ratings. So kung hanggang CO3 lamang po, okay lang po yun. Hindi natin kailangan i-fill up yung COT4. What if I have 4 COT rating sheets available?
Ito po yung sinasabi ni Ma'am Evelyn kanina. I-fill up lang po natin yung COT4 if it would be an advantage or for the benefit of the victim. Kung mas mataas po, pag dinagdag natin yung COT4, ilagay natin. Pero kung mas magiging mababa po si teacher, pag idinagdag natin yung COT4, pwede po hindi na natin ilagay. So that ends po my presentation about encoding the EIPCRF. Thank you po. Thank you, Ma'am Reynaldine. So, sabi ko nga po sa inyo ay mas madali ang IPCRF natin ngayon kasi atin lang pong i-encode yung mga rate po sa atin ng ating rate nung tayo ay Yes po. Ma'am Marichelle, ayun na nga po next. Akin na po nadinig sa microphone. So, si Ma'am Marichelle po para sa monitoring ng atin pong IPCRF. Monitoring and data submission. Ma'am Marichelle. Yes, Sir George. Good morning. To Dr. Wilson Teojales, our PSDS, Principal 4 at the same time of Locsuhi National High School. Good morning, sir. To all the school heads, our participants for this morning's webinar, good morning, everyone. Saan ka na? For a while, please. Sa file manager na lang tayo pumunta. I'm very sorry for such delay. This is a continuation of Ma'am Reynalyn's presentation a while ago. Yan. I was tasked to share to you the IPCRF data collection and monitoring system. So, before I present to you, may I invite everyone to watch and might as well jot down important notes, especially the school head, because you will be the one in charge of the uploading. This video presentation includes an actual simulation of how the IPCRF files will be uploaded and submitted. Enjoy watching. Sir Jeff, baka hindi natin, pero hindi nasa ano na siya. Nasa Google Meet na siya. Check na nga, sir. Please check the page. Ay, Jeff, wait. Wala ako. Ako na. Okay naman.
Hello, Ma'am Marichel. Hello po, sir. Ma'am, nagpe-play na po ba? Opo, sir. Wala po kaming naririnig. Ano lang po, visual lang po. Wala po. Sir, talaga pong medyo mahina yung audio ni Sir Jekyll. Opo. Nakapagod na po yung volume ng player ko, sir. Opo. Ano kaya yun? Parang nakamute din. Check nga, hindi na siya nakamute eh. Doon na siya eh. Sabad na siya. Chinek mo dito, nakaano na siya. Michelle, Yes, sir. ganyan din yung nangyari sa ating division webinar eh. Kasi Opo nga, sir. yung kung hindi yata sa YouTube, hindi may mga application na dapat ay para makuha yung audio. Opo, sir. Ang pinangyarihan natin noon ay kung di ba sabi, nag-try, kung hindi mag-success ang presentation ay i-explain na lang sana Yes. ni Ma'am Evelyn. So alam ko naman na ikaw ay handa na Opo. yun din ang aking suggestion na atin na siyang i-interpret sa napakasimpleng kapamaraanan. So Yes, sir. Michelle, kahit na walang presentation, anyway, participant, kayo naman ay magkakaroon ng access sa mga video presentations na ito. So, saka na ninyo uli aralin detalyado. Meantime, yun na lamang munang simplified way of share. Yes, sir. Anyway po, sir, ay meron naman pong kasama po ito doon sa manual. Yun na lang po ang i-present ko at i-explain ko dahil mahina po talaga yung audio nitong si sir eh. Ganito po yung naging tip natin sa division. Okay. Apo. Wait lang po. Doon tayo sa pinakita ko sa ayan. Chel, if possible din, Chel, pwede Po, din, sir. aking request is, bagaman Ayan. teachers, pwede kung possible later ay post mo sa Tagalog din ha, medyo para madali makarating. Yes, sir. Okay po. Sige po. Since po ay useless din kung manonood tayo ng video dahil medyo mahina po talaga yung audio. Na-check na rin na po natin yung ating audio player. Sagad na po talaga. So, ito na lang po. Anyway, meron naman po tayong PDF file. So, tingnan na rin lang po natin. Ano po? So there are quick steps for IPCRF data collection and monitoring system. So the first step is for the uploader, usually po ito po ay yung school head or kung sino man po yung i-assign ni school head as uploader. Kagaya nga po ng sinabi ni Ma'am Evelyn kanina, merong tatlong uploader. Wala akong audio. Hello, Ma'am Marichel, dinig po namin kayo. Dinig niyo po, sir. Apo. Yes po, continue po. Okay po. Dinig po namin yung audio ninyo. Pero nakikita niyo, sir, yung presentation. Hello, sir. Nakalagay lang po ngayon ay
Ito. Submission monitoring of IPCR Ayan, data. okay. So as I was saying a while ago, thank you, Sir George. As I was saying a while ago, ito po yung link na bubuksan natin. So as I have said, ang school head po ay ang ating uploader. Ano po? The one responsible in uploading the IPCRF file. Pero kagaya ng sinabi ni Ma'am Evelyn kanina, hintay-hintay po tayo sa memo na lalabas dahil doon ay nakalagay ang link kung saan magre-register yung tatlong official uploader ng school. Ano po? So the first one is for us to open the link for IPCRF submission. So naririto po yung link, pwede nyo pong i-screenshot para po hindi mawala sa inyo yung kopya ng link. Direct link po yan, so it will directly transfer you to that file destination. Ano po? So the link for the submission of EIPCRF for teachers and the link for the monitoring of submission of EIPCRF of teachers. So yun po. So to open the link, itatap nyo lang po yung kulay blue para po dalhin kayo ni Google browser doon. Ano po? So how does IPCRF data submission and monitoring system work? So yan po, makikita nyo po dito sa ating diagram, sa illustration. Tingnan po natin yung naka-orange box. Si principal po ang responsible, si principal or school head or any assigned personnel po ang magsasubmit ng accomplished IPCRF files. So, siya po yung responsible sa IPCRF data collection. Below the orange box po is the SDO HRDS kung saan po natin siya naman ang naka-assign na mag-monitor sa lahat ng mga division-wide submissions. Yung pong link na nasa baba, related dun sa link or kaugnay po ng link na nasa taas ng ni principal, school head, yun po yung link na gagamitin ni uploader kapag po ready na siya to submit the files or to upload the files. So yung green po hindi nyo po pakikialaman dahil yun po ay gagamitin ng SDO, ni BHROD at ni RO. So yung gagamit po ng link para sa submission ay si principal, school head, or assigned personnel, provided na po dyan yung link na kung nakikita nyo po sa screen nyo, yung nakalagay po doon sa maliit na orange box. Okay po? Sir George, naririnig po ba ako? Hello? Yes po, Hello? yes po. Yes Okay. po, nadidinig po namin kayo. Okay. Remember lang po na kapag po tayo ay nag-access dito sa file nito, you have to use your DepEd email account. If you're going to use any other account, you will not be able to access the file. Hindi po kayo makakapasok dahil ang tinatanggap lang po ni Google ay ang ating official DepEd email accounts. So yan po, just simply open the link for IPCRF submission. As I have said, access the link using your DepEd email. So it will ask you to input your password for your official DepEd email account, and there you go, dadalhin niya na po kayo doon sa ating site. Ano po? So the next step, number 2, is the user interface appears. Click upload file here. So the first step is to open the link. The second step is to click upload file here. So dito po, pabalik kayo sa folders ninyo, yung kagaya ng diniscuss kanina ni Ma'am Reynalyn, dun sa mga folders or individual IPCRF files ng teachers po na nirate natin. So browse for the file you want to upload, i-click nyo lang po yung green na i-upload nyo si file, and yun po, ipaprocess na po yan. Magge-generate na po yung uploading system, makikita nyo na po doon. Now ngayon po, we have to be very careful as we upload the file. Dahil meron din po tayong pwedeng may mga problema na pwedeng ma-encounter. So we have to make sure na once na i-upload natin yung file,
it's already finalized at planchadong-planchado na po siya. Bakit po? Because there are 5 different prompts that may appear as soon as you select a file for submission or uploading. So let's say, hindi po nyo na-finalize yung any part of the IPCRF, maglalabas din po yan. A message prompt would appear. For example po, meron tayong hindi na finalize, so the message prompt error in finalizing would appear. Kung naman po, if you're using the old version or any other version, then the message version error would appear. Kung meron naman po, if it is any other file, then lalabas naman po dyan, file error. So, ayan po. Yan po kung nakikita nyo sa inyong screen. You will see the word congratulations or successful submission and uploading, which goes to say na ang file is a prescribed IPCRF file and the fields, all the fields in the eIPCRF tool are finalized. Ang successful submission or uploading, ito po yung sinasabi ko na hindi nyo na-finalize. Maybe it's not the prescribed IPCRF, but some fields are not yet finalized. So, titingnan nyo po, once na nag-accomplish tayo ng eIPCRF, na lahat ng fields po ay properly accomplished. Ano pong gagawin? Kapag hindi siya na-finalize? So, the ratee and or the rater must go back to the file to finalize the required parts po na hindi ninyo na-finalize nung una. Next po, as I was saying earlier, you would see version error if you are using a different version of the file. So, meron po tayong official IPCRF file or prescribed IPCRF file. But if you have used that .xls or .xslx, hindi po talaga kayo makakapag-upload kasi lalabas po dyan ay version error because those two that I have mentioned earlier are not the prescribed IPCRF. What should you use? The file should be, you have to make sure that you are using the .xslm. No po, inuulit ko po, dapat po, gagamitin po natin, ang i-accomplish natin na eIPCRF tool should be the .xlsm. Yun po yung prescribed IPCRF na dapat nating gamitin. So if you encounter that problem, you can always go back to the eIPCRF tool na ginagamit ninyo and then check lang po ninyo, browse the file at tingnan po kung alin po doon yung hindi ninyo na-fill. Just in case na ibang version, make sure na nakapag-secure po tayo ng file na .xslm. File already uploaded error. So yan po, pwede din natin mabasa. Error po yung lalabas dun sa screen. May X siya. That goes to show na the file was already uploaded to the system. So you have to recheck the file that is being uploaded po. Okay, so 1 is open the link for IPCRF submission. 2 is to click upload IPCRF file here. What's the third one? It's click submit. Okay, click submit. A prompt will pop up to indicate that the submission or uploading is successful. You will only know that the file has been submitted if you have read from your screen the word congratulations. No po. So may lalabas po dyan na congratulations. Kapag hindi po ninyo nakikita sa inyong pag-upload yung word na congratulations, hindi po ibig sabihin po noon na hindi pa po successful yung pag-upload ninyo ng file. Basta po, don't leave it hanging. Ang pinakahuli nyo pong makikita once the file has been successfully uploaded is the word congratulations. Okay. So,
After a successful submission or uploading of the file, there will be two buttons that will appear in the user interface. The first one is Submit Data, which allows to submit IPCRF files of other teachers. And the second one is View Submission List, which allows you to see the updated list of uploaded IPCRF files. So dito po, kagaya nung yung pong tatlo na i-assign na mag-upload, sila lang din po ang magkakaroon ng access para dun sa mga files na yon. Sila lang po yung tanging authorized na magkaroon ng access doon. So kung ikaw si teacher, may gusto kang baguhin sa file mo, you cannot directly open the link for yourself, but you have to request the assistance of the official uploader para po siya yung mag-access ng file para sa iyo. Okay? So kung halimbawa po, nakapag-submit tayo, tapos gusto po nating baguhin yung data ni teacher. Let's say nag-complain si teacher at nabababaan po siya sa kanyang score, pwede po natin yung palitan. Ano po? So pwede po tayong magpalit ng IPCRF ni teacher na previously ay uploaded na natin sa system. Ano po yung gagawin? Pupunta po tayo, papasok po tayo ng system, then i-view po natin yung list of teachers na na-submit na natin. Halimbawa po, si Ma'am Rona A. Tumbaga, gusto kong palitan yung kanyang marka dahil masyadong mababa. So ang gagawin ko lang po, from among the list, ay hahanapin ko ang pangalan ni Ma'am Rona. Tapos sa right, i-click lang po natin yung delete. Automatically, the system would delete the file. Ano po? So ano po yung gagawin? Babalik po kayo sa inyong EIPCRF files, then i-upload nyo po ulit yung file ni Miss Rona para po yun po ulit yung inyong i-submit, i-upload and i-submit. So yun po. Malinaw po sana kung paano tayo magdi-delete ng files just in case we want to make changes dun sa file ni teacher. Because that usually happens po kapag ka po tayo ay nag-a-assess na. From time to time may mga changes. So pwede naman po tayo na magpalit provided po na ang mag-a-access ng file ay ang ating uploader. So yun po. Again, when you wish to change the teacher's file, just simply delete the previously uploaded file, then upload again by clicking the Submit Data button. You'll see the message prompt, success, kapag po na-upload nyo na po ulit yung file ni teacher. Okay po? So that's the process of how the EIPCRF data submission and monitoring goes. Let me repeat the steps. The first one is for you to open the link for IPCRF submission. Ang mag-o-open po ng link na yan is si uploader o yung tatlo niyang i-assign as uploaders. And then number 2 is to click the user interface. Upload IPCRF file here. Mababasa niyo po yon. So 1, open, 2, upload, and 3 is submit. So ganun lang po. As easy as 1, 2, 3 ang pag-upload natin ng EIPCRF files ni teacher. Who's the one responsible for the monitoring? In the school level, syempre po, ang magmo-monitor niyan ay ang school head. Yun po. Sa atin naman pong division, of course, our SDS, at kung sino naman po yung assigned personnel para sa monitoring ng EIPCRF. Ano po? Dr. Wilson, allow me to inform the school heads, as what Ma'am Myrtle said, that there should be a composition of performance managed team in each school. But the school head must refer to the DepEd order regarding the composition. Dahil hindi po basta sinabing may composition, ituturo lang po natin. May guidelines din po, naka-indicate po doon as to who would compose the team, the performance management team. Okay po. So I guess that's all. If you have questions, to my extent ay kaya ko pong sagutin, I would be very much willing po. Sir George? Thank you po ma'am Marichelle and Ma'am Reynalyn. So diyan po umikot ang ating discussion, accomplishment of EPCRF and EIPCRF data submission. So ngayon po ay
pwede po nating i-open yung chat box natin para po dito ilalagay natin at i-type po natin yung lahat ng ating mga katanungan. Kung may mga katanungan po, dito na lang po natin ilagay sa chat box. Babasahin ko na lang po at para maipato po natin sa ating mga speaker. Pwede na po kayo maglagay ng mga katanungan. Meron din ito. Ipapasahan ko na lang kayo. Na? Hello po. Hello. Hello, Sir Meron po George. ba mga katanungan sa ating mga kasamahan? Mangyari po lang, napakitype po dito kasi parang wala po yata. Pakilagay na lang po kung wala po tayong mga tanong. Ma'am Marichel, parang wala yata silang tanong. Yes, sir. Anyway, Yun, wala po kaming tanong, malinaw po, sabi ni Sir Brian Sarasan. Noted, Sir Brian. thank you, Sir Brian. Yes, Sir Dino. Ano po yung ating gustong maging katanungan? Very clear, sabi ni Ma'am Gemaline Igia. Thank you, Ma'am Jem. Hello po, katanungan po tungkol po sa school size. Yes, Ma'am Marichel. Parang pag ito ni Ma'am Yung Aylalin, sa school size, drop-down options po yun, may sir. nasa user guide po. Nasa user guide po yung kung ako hindi nagkakamali. Parang may number of teachers po doon kung saan tayo makaklasify. If I'm not mistaken, 50 and above, parang very large po yata yun. Hindi ko lang po sure, pero parang na-browse ko po yun. Tungkol po sa school size para makapagtulungan. Sir, isama ko po sa user guide drive ang school category. Yes po, Sir Brian. Salamat po. Thank you, Sir Brian. Sige po, pakitype lang po yung mga tanong natin. May nagpipigil. George, habang wala naman pang nag-manifest Yes po, sir. Teachers, please prepare to DepEd Memorandum 45, 20. Kasi nandun yung yun ding guidelines, for example, paano i-compute ang quality, paano i-compute ang efficiency. Yun ay nasa enclosure number 1 to DepEd Memorandum number 45. Nandun po lahat yung inuulit natin yung paglilinaw ni Ma'am Evelyn kanina. Congratulations muna ha. Bumalik daw si Ma'am Evelyn kanina, nag-chat. At tumilip uli ako, sir, na ako maganda po ng presentation nyo. Malinaw na title project kasi sa definition nga naman malabo. Pero kung naabutan yung kay Shell, babawin malinaw ang presentation. Alam, tingnan niyo dito, yung sinasabi natin, teachers, teachers, alam niyo madaling magkaunawaan kapag sabay-sabay na nakikinig kaysa babasahin mong memo. Hindi mo naman maintindihan sa sarili mo. Kanya, balik ninyo sa inyong schools, via online pa rin, kayo ay magganito pa rin, mag-brainstorm. Kasi ang sabi naman, this week, the coming week, ito may determination pa ng mga data, hindi naman mabilis. Yun sinasabi na makikita nyo doon sa literature ninyong mababasa, yung pwede bang 4? Kasi baka may mga maagap na February, naka-4 na, o March hanggang March 10, naka-4 pa. Pero ang DepEd order ang sinasabi, malinaw na nasakop tayo ng COVID-19 by the completion of the fourth COT. Kanya minamarapat lamang ng DepEd order na 3 lang. However, yung 4 ang COT at gusto niyang i-reflect ang COT niya na 4, ang malinaw din ang sabi, payagan din yon. Pero ang consequences, for example, ikumpara ninyo saan tataas, yung 3 lang ba o ang 4? Kasi kung ang 4,
bababa ang average mo, baka mas mataas kung tatatlo. Yun ang restriction ng deciding between will you go on 4. Kasi regularly as per suggested ay 3 lang naman ang hinihingi. So malinaw 'yun ha. So yung pang-4 hindi na mo problema, kung gusto isama ang pang-4 ay bahala na ay ang performance team, school performance management performance team. So nakalagay doon sa DepEd Order 45 ha. So inyo naman, kayo na may access sa website ng DepEd para maliwanag ninyong makita doon. So dapat ito ang mga kaharap ninyo habang nag-accomplish. Wala din naman tayo nakikitang nagtatanong, Shell, we are about ending. George, bago bumalik sa iyo for the rest of the program, akin lamang uli ito ibibigay sa tapat na ito na nakita naman ninyo na pag hindi nga iintindihin ang presentation, mahirap. Pero wala namang hirap kasi ang ilalagay lamang naman ninyo ang data ninyo Bakit nyo pa po problemahin ang data ng iba? So, mind your own data. So, ang aking ibig sabihin dito, to cut this very short, just get ready with your data. Madali na ang mag-accomplish. Mahirap mag-accomplish kahit kayo nahihirapan sa template, pero the template is quite friendly. Very friendly ang template. So, prerequisite to application is i-ready nyo ang data. Kasi ang pagkakatagalan lang naman natin dito yung data yung data. Pero pag intact yung 3 mong hinihingi, wala na. Kung hindi ka marunong, ipagpalagay hindi ka talaga matuto ng technology. O di magpaturo sa co-teachers, pero madaling tuturo ang teachers, lalo yung mga uploaders at ang principals na may nakaalalay din, kung may data. Ang problema ay kung tutulong pa ang co-teacher sa paghahanap ng data, hindi yun nasasabi sa DepEd order. So maliwanag yun ha. Ang input ninyo for the output is the data. Inputs ay yung data ninyo. At huwag na ninyong i-react ang mahirap ang diniscuss ni Ma'am Reyna, mahirap ang diniscuss ni Ma'am Marichelle. Walang mahirap dahil ibibigay lahat sa inyo ang template, inyo lamang pipil-upan na ang data ay galing sa inyo. So, meantime, aralin pa, huwag pa tayong mabilisan dahil may nalilito pa. School heads, basahin pa din kasi kailangan talaga kayo ang maglilinaw nito sa mga teachers. Ang sabi na may hindi pa nagmamadali kasi we are still on the stage of determining the needed data. At huwag muna uling mag-upload kasi hindi naman patatanggapin ng data. Hayaan ninyo makakarating sa mga school heads kasi ang school heads ang yung 3 uploaders ang mag-upload. So walang agap na agap. Ang district ay magkakasundo at what particular deadline na lahat ay makaka-comply submitting online. Dinalinaw natin yun kasi kanina kayo ay litong-lito at ako'y natutuwa sapagkat kapag Dino, salamat ha, si Dino very attentive. Yung pag in behalf of the participants, pag nakikita nga naman niyang may nagsasalita, wala naman ang presentation, mahirap na naman yon dahil siyempre, halimbawa si Dino, gusto niya maliwanag sa kanya yung sinasabi, supported by the visual presentation. Muli, ibibigay natin sa mga principals ang link at ibibigay uli sa inyo kasi kahit kayo ay nag-attend na, kayo ay mag-roll out uli sa schools nyo. Kayo naman ang mga speakers at kailangan ay kung ano ang pag-intindi ninyo ay gayon din ang ating hinahangad sa mga ilang pan teachers na naiwanan sa inyong
mga schools at yun, pag nag-require na tayo ng submission ay makakasubmit na. At ang panghuli kong ibig sabihin is tapos na ang data, ipagpalagay na kung ready ang data, mamaya pwede nga kung pwede ngang mabilis ay mabilisan. Pero ang sinasabi palagi natin is ang paalaala ko ay let us have this just part of our profession. Huwag nating itutok na dito natitigil ang buhay natin sapagkat ito na may sinukat lang ang ginagawa natin. Ibig sabihin, sa COVID ngang ito ay nilinaw kasi kung hindi nag-online, hindi laging may roll out, ay yung sinasabing ang COVID ang sabi ay magturo ng maayos kapag kinuha ang data, maganda at maayos ang data. Ngayon kung hindi nag-ayos ng sadya doon kayo may mga isipin. Kaya sasabihin ng mga raters, sobra naman taas ng marka mo, hindi naman, halimbawa I should be speaking very direct to the point na sasabihin is hindi ko naman yan namalas, hindi ko naman yan nakita. Ang akin na lamang pagpapaalala, wag na muna tayong dumating sa puntos na iyon ay mga isipin. Tayo muna ay sumaklaw na tayo na may nasa ilalim ng pandemya. Kaya walang lugal yung hindi pagkakaunawaan. Kung hindi, lahat ng ikasaysiya, sabi nga, lahat ng ikasasaya ng tauhan sa paaralan ay pagtulong-tulungang ibigay sa bawat isa. Sige, back to you, George. Thank you. Maraming salamat po, sir. Salamat po sa mga paalaala. So sa pagkakataon pong ito, tingnan po natin kung may mga tanong po. Wala naman pong katanungan. So tawagin po natin si Ma'am Bernalda M. Diaz para po sa webinar insights. Ma'am Bernalda? Sinagot Hello, ko ma'am. ng tanong. Hello. Yes, Ma'am Marichel. Hello po, sir. Yes. Sige po, Dinig po ma'am. ako, sir. Yes po, ma'am. Go ahead po, ma'am. Sir, okay po. Good morning, everyone. I am tasked now to give the insights for this webinar. Nasa office ka? Office kayo? Apo. Okay, tako. Sige, ma'am. Apo. Thank you po, sir. Transitioning to the new normal in education is quite a difficult task for educational leaders and educators. However, we have no choice but to embrace these changes in order to move forward amidst the present crisis that we are experiencing right now, the COVID-19 pandemic. Many changes had happened in the last few months of the school year. Face-to-face classes were suspended. School programs and activities such as sports and athletic meet and also graduation rites were canceled. The conduct of performance review and evaluation of teachers and school heads was temporarily postponed. Therefore, this webinar will serve as the solution for preparing the teachers, raters, and other DepEd personnel who are involved in the result-based performance management system in implementing the phase 3 of the RPMS cycle for school year 2019 to 2020 amid this COVID-19 situation. Some of us will think that why is the Department of Education will still want to continue the review and evaluation of the IPCRF? It will only give additional burden to teachers in time of pandemic. The answer is why not? We should bear in mind that the result of the RPMS ratings serve significant purposes. First, to help raters to identify and provide the kinds of interventions needed
based on the development needs identified. Second, to help the BHROD and NAYAP to consolidate and coordinate developmental interventions which shall form part of HR plan and basis for rewards and incentives. Third, to help the praise committee to determine top performers of the agency who qualify for awards and incentives. And lastly, to help the performance management team to identify potential praise awards nominees for various awards categories. Aside from that, as early as the start of the school year, teachers, master teachers, and school heads have started to prepare and organize the RPMS portfolio, which includes the classroom observation tools and other means of verification that are expected to be submitted. This webinar provides us with further explanations on how to manage performance of personnel, such as in accomplishing the electronic individual performance commitment and review form, in submitting the teachers' IPCRFs, and in monitoring the submission of their IPCRFs via online to ensure their safety, health, and well-being during this time of crisis. In that sense, we have nothing to worry about. We just have to be agile and flexible in embracing the nature of our work to be ready to face the new normal in education. So that's all po, and thank you very much. Maraming salamat po, Ma'am Bernalda M. Diaz, para sa napakagandang insights. Basta't lagi po nating tandaan sa magandang pagsasama-sama, pakikipagtulungan, RPMS ay kayang-kaya. Sa panahon pong ito ay tawagin po natin ang atin pong ama ng distrito, Sir and Dr. Wilson T. Ojales, para po sa isang paghamon sa ating mga participants. Sir? Thank you, George. Thank you, George. Ma'am Inda, maraming salamat. Very comprehensive yung iyong short discussion. So sa mga nag-attend, kasi ang aming actors and actresses ay yung nag-attend. Kasi nasa likod nyo lang ang mga school heads to guide you. Pero kayo yun talagang inaasahan namin na panggagalingan, lalong-lalo na ay direct na pinanggagalingan ng data. So, isa itong ang ating katatapos lang o ang patapos na nating webinar sa orientation ng IPCRF ay sa aking pagpapalagay ay nakaabot ay kung may evaluation tayo at hindi na naman tayo maggagawa na evaluation, marahil ay kayo na may magsisignify na ang ating namang objectives, ang ating layunin ng ating kalahating araw ay nakarating ng maliwanag sa bawat isa. So kung ganyan ang kinalapsan ay ang inaasahan nating bunga ay ang pagtataglay ninyo ng mapanagutan ninyong paglilingkod. Number one is commitment. So when you go back your schools and mag-brainstorm pa kayo sa inyong schools, lagi-lagi ay wala nang iniisip kung hindi what is the best way possible to come up this quality. Lagi nyo tatandaan na what we want always in our in everything we do, no matter how little, no matter how small, we need not to sacrifice quality, but we are always quality. So hindi tayo gumagawa ng mga bagay na wala namang kapararakan at ang ating pagsang-ayon na itong bagay na ito ay hindi pwedeng ikompormiso. This is unnegotiable.
hindi ito po pwedeng pagwalang bahala sapagkat ito yung pinaka-culminating ng ating pagiging guro. Kung ganyan ay patunayan natin sa ating kagawaran na ang bawat guro sa kanyang bawat paaralan na pinaglilingkuran at pinamumunuan ng kanilang mga punong guro at mga ulong guro ay nagkakaisa upang ang mga bata ay mapatuto. Sapagkat kung hindi natuto ang mga bata, ay tiyak na mababa naman ang lalabas ninyong pagkukwenta at inyong pagtataya sa inyong mga markang ibibigay sa amin. So, madodro sa likod ng data na inyong ilalabas ay that will reflect how teachers perform, and at the same time that is also directly correlated to the what kind of learners teachers have produced. So sa mga darating na sa pagsisimula ngayon ng ating taong panuruan, this is already a reminder to everyone para malwa na uli ang orientation nating masusunod. So walang kalituhan, walang uuwi ng nalilito, lalo ang mga school heads. Number 1 ay hindi malilito, walang malilito, basahin lamang ng paulit-ulit ang mga dokumento at hindi tayo mawawala. Walang gagawin na hindi sinasabi ng guidelines. Ang gagawin lamang ay kung ano ang sinasabi ng guidelines. So binabati ko kayo muling lahat sa inyong active na pagkasali o inyong active participation sa atin. Bagamat sorry anyway tayo na may nagkakaintindihan na hindi na nakita ang inyong mga faces. Kanina naman ay kanya nga habang maaga-aga pumasok kayo sa chatroom para pwede kayong magpakita, makuan lamang kasi minsan may nakikita nga naman si Ma'am Evelyn, paulit-ulit tayo kasi baka ito'y mangyari sa area o division o region tayo ma-call up. So let us be very strict as to the presentation that we are about to present. Kanya, kung kayo'y patayo tayo, kitang-kita kayo tumatayo, kitang-kitang may napunta sa likod nyo dahil bukas ang camera nyo. Anyway, dahil nabilisan naman tayo, hindi naman lahat ay agad ay alam ang gamit ng teknolohiya. Basta 1, 2, 3 siguro ay tama na. Pag 4, 5 na ulit pa, sadyang ginagawa na natin. Ang gusto natin ay hindi naman gawin dapat. So may nakikita tayo, merong hindi na nakita. George, paki-check ng attendance ikaw nakikita mo naman sa monitor kung sino na talaga. May nakikita rin ako na sila many have left the ganyan. Sinasabi has just left. Huwag kayo paalis-alis, kita ko sino ang nagkakating ng klase. Bagamat ang sasabihin ay nahina ang signal, next time, signal should not be a factor. Kung alam ninyong mahina sa inyo ang signal, ay go to the place safely. But always, safety first, hahanap kayo. Kung ang principal, ang bahay niya ay mahina, pumunta nga naman sa office. O, di very good din, di very good din. Kung sa bahay na may malakas, stay at home, stay at home. Pero next time, especially pag kayo ay speakers, I want you to be very ready of your internet. Ayaw natin ang paputol-putol kasi nag-aabang sa atin ang ating audience, ang participants natin that will tell them we are not ready. So kailangan ipakita palagi natin yung readiness. Tinitimpla bago mag-program ang kanyang connection para pag tinawag instantly
you may present without any single interruption. So tiyakin ako kaya dito na sa district, sa ganda naman dito ng signal. Ako'y narito lang sa ating tanggapan, napakalakas dito ng signal. Sabihin niya naman, kayabang naman ni Sir kasi malakas nga ang signal sa district. Eh di ang ibig kong sabihin ay i-check nyo nga ang inyong signal at kung sa kapitbahay, kung saan, huwag niyo sabihin may quarantine, etc. Basta tayo ay nagkakaintindihan na. So yung mga schools, nakita ngayon ninyo na part pa din ng aking paalala, kahit hina pala ng inyong signal, mahina pala ang signal ng Hakobo, ipa-check sa Globe at para talagang haharap yan sa mga online instruction, ay malakas ang mga signal nyo. Siguro nga ay mahihina ang signal ng school, ay pagbalik natin ay ano ang pinili natin, di mahihina natin. Kung malakas sa bahay, dapat malakas din sa paaralan ang signal. Signal kasi ngayon ang trending. Internet signal connection ang trending. So sa mga bata nating nakasama, uulitin ko teachers, sige, manatili pa kayo sa inyong mga bahay. Kung nai-enjoy nyo pa ang work from home, ang akin lang paalala at uulitin ko na kahit out of context na ako, ay ang pagtiyak, kailangan ako'y kaisa ng mga principals nyo na nagpapaalalang, dapat naman may ginagawa kayo sa inyong bahay dahil kayo ay nadiretso na ng sweldo. Pag si Ma'am Mertel pa, siya ay brutally frank, direct to the point, na ano bang gagawin ng mga teachers ay nasweldo sila. So inuulit ko din naman nang hindi naman ako ganyong hindi dahil hindi naman ako superintendent, pero gawa na kayo, ngayon na ako din magpapaalala, gawa kayo ng mga supplementary materials, reading exercises, hindi na para antayin ang package. Alam nyo na, gamay nyo na ang inyong lesson for the year, tingnan nyo na lamang ang milk, at kayo gumawa na ng for that milk, gawa na ng 1 to 5 enrichment, gayong gayon, at isusuot na lamang sa modules pagdating. And then, yun naman ang i-report ninyo sa mga principals na ma'am, ako po ay patuloy na gumagawa kasi may tagubilin tayo sa punong guro, alamin nila yung mga teachers kung may ginagawa sa bahay, mangyaring kayo hindi maabot ng kanilang ugnayan, ay lalagyan nila kayo ng absent. Napakalinaw niyan sa civil service at sa DepEd Order number 11 without you having been communicated by your school heads, you will be marked absent. Ay sinasabi ko ang kahigpitan, pero naman tayo palaging sa unawaan, ay magsabi lang kayo, ma'am, patuloy po akong gumagawa, naganda na po, nakakarami na po. Gayon na lang, hindi naman isasubmit na po ano na nagawa. Kung wala ka bang ginagawa, sabihin mo lamang, may ginawa ka. Basta bahal ang akin lamang, pagbukasan ng klase, ay ang pagtiyak na ikaw ay hindi cramming at ikaw ay ganap na handa na. Yun naman, iniiwanan ko na hindi ko naman pinangungunahan ang mga school heads. Sinusuportahan ko lang kasi minsan hindi pa kayo makinig sa school heads nyo. Sino pang pakikinggan nyo? Ang pwede ba pakingganin yung school heads ninyo? Sapat na sila kasi sila'y nakikinig sa akin. Huwag nyo na ako intayin dahil kung ano namang sabi, huwag lang lalampas sa school heads ha. Ang sabi ko lang naman ay huwag naman lampas dahil baka nga nalalampasan ang mga teachers. Pero lagi, huwag kayo mag-alala teachers, yan ay lagi kong pinapaalalahanan kami iisa ang direksyong pinupuntahan para lahat tayo ay magsasaya. So mag-July 1 na, may webinar ang iba, invited ng ibang mga focal person, sige you join, sali kayo doon at mamaya naman ay magaganap ang aming, ito na din school heads ang ating link. Tayo lang may kakain, hindi ko na ito pinapatay, ito na din ang link. For principals only, for school heads only. Kasi magbabalangkas naman kami mamaya ng mga bagay-bagay para yaanin nyo kung anong binalangkas namin ay makakarating din ng mabilis sa inyo. So ready school heads, kakain lamang tayo and then 1 o'clock tayo upo na uli. At
Pasensya nga, busy na nga naman tayo. Busy na ang mga school heads, hindi na mahagilap. Ang iba't iba'y tinatawag pa ng mga EPS, ng kanilang mga EPS, yung mga focal persons. Pag ang tatawag sa inyo ay EPS at ako naman ang tatawag na kasabay, ay you prioritize EPS dahil siyempre mataas ang laging sabi ganyan. At kung kayo may iwanan noong kasabayin, ay di magtatanong na lamang sa grupong pwede namang pagtanungan. So wala na magtatanong, alin po ang pipiliin ko. Alam ninyo ang protocol, alin dapat o courtesy call, alam nyo din ang dapat nating sundan. Nakikita ko palagi sa gitna si Jojo. Si Jojo, tayo muna, screenshot ko kayo para kayo ay makita. Kung naka-screenshot ka din, Ma'am Lisa, si Marisa, si Ma'am, ako lang natutuwa sa aking harap at ganito nga naman ang technology, si Ma'am Badet, si Ma'am Malu, yan, malaki ang pwesto ni Ma'am Ruby. Yan, nakita ko din, nalakas na si Mario pa, palaksin ang ating Jacobo ha, mahina daw sabi ni Wena ang inyong pawala-wala. Sino yon? Inya? Sumilip din ka, Inya. Ma'am Inda, nag-off na. So yung hanggang sino yon? Si Ma'am Janet. Ano kung po kay Janet? Iba ang aura ni Janet. So yun ang ating naganap. Parang matindihan na naman. Siyempre wala naman tayo dapat hindi matindihan. Ay pag tayo ay pabanjing-banjing, di ano mangyayari? Ang sasabihin ng iba, okay, pasakita na naman ang ulo. Abay, oo naman. Tumigil na naman tayo sa bahay ng 2 buwan. Panahon na para tayo magseryoso sa trabaho. At pag tayo sama-sama, ako'y seryoso na. Trabaho muna at bago uli ang iba nating gawain. So, gayon na lang muna. Kita ko kayo, kita ko dyan. Sige, back to you, George. George, yun na lamang. Sobra namang haba. Ako lang may tuwan-tuwa na lagi ko kayong kasama. George? Thank you po, sir. Para po sa acceptance of challenge natin, tawagin po natin si Sir Mario Ikujamat, Master Teacher, Senior High School in Calatagan. Sir Mario. Sir. Hello. Sige, sir. I-share ko yung